Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. At ito, pag-usapan po natin itong mga may init na issue. Naku po, si BP Sara nakipagsanib puwersa na kay Amy at saka dito kay Camille Villar. Naku po, pag-usapan natin yan ha. Kasi alam nyo mga kababayan, sa tingin ko dapat po tayong maging mapagmatsyag dahil delicate so itong mga nangyayari na ito. Pangalawa, pag-usapan din natin yung sabi nila simula na daw ang dayaan sa eleksyon. Naku naman, hindi maganda yan. Kasi marami yung nagre-reklamo mga OFW tungkol po sa kanilang pagboto. Sabi ko nga mga kababayan, dapat to dito ngayon pa lang pinag-uusapan na ho ito kasi baka mamaya pag-usapan ho ito pagtapos na eleksyon wala na, finish na. Alam mo naman mangyayari pagtapos na eleksyon, kahit ano pang reklamo wala na po yan, di ba ho? So ito, pag-usapan po natin tong issue ng eleksyon ngayon pa lamang po ng botohan, di ba? Ito, simulan na natin. Una sa lahat, itong usapin patungkol po dito sa litratong naglabasan yung kay BP Sara Duterte kasama ho si Senator Amy at saka si Camille Villar. Naku, ito tuloy yan. Kumakalat ngayon ang mga litrato ni Vice President Sara Duterte na ini-endorso sina Camille Villar at Senator Amy Marcos. Pero ipinagkibit balikat lamang yan ng campaign manager ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Pinag-uusapan ngayon sa social media ang larawang ito ni Vice President Sara Duterte kasama ang tumatakbong senador sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na si Camille Villar. Kasama rin sa litrato ang ama ni Camille na si Manny Villar. Pinost yan ni Attorney Harry Roque at may caption na "Politics is addition after all." Kumakalat din ang larawang ito na magkasama sina VP Sara at Senator Amy Marcos na kamakailan lang ay kumala sa Alyansa. Kanina nga inilabas na ni Senator Amy ang endorsement video sa kanya ng bise. Ang hindi ka-alyansa. Marami nagsasalita. Pero matatanda ang sinabi noon ni VP Sara na wala siyang i-endorsong kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Naku. Ano masasabi nyo dito? Ako medyo... Gusto nyo na real talk? Wag na lang, baka may masaktan. Mahirap pagka mag-real talk tayo dito. Alam nyo mga kababayan, hindi ko talaga alam kung anong dahilan na bakit nag-endorse si BP Sara Duterte. Alam nyo mga kababayan, if there is one thing about BP Sara Duterte, yan po yung siya ho ay unpredictable pagdating sa mga galawan niya sa politika. Alam mo yung sinabi niya yan, I think it was sa Hong Kong ho niya yung sinabi. Ayan po ay bago po magkaroon ng pagdukot o pagkidnap kay Pangulong Duterte. And I think dahil doon sa ginawa ni Senator Amy doon sa hearing at ginawa niya ng magandang hearing. To be honest, it is good. The hearing was so good. It was helpful. Kasi importante po yun. Dahil sabi ko nga sa inyo, yung labanan ngayon ay hindi lang labanan ng sigawan. Hindi lang po yan labanan na pang Pilipinas lang. Ang labanan po niyan ay international. So kung hindi ho pag-uusapan international ay mahirap po. Hindi nga, sabi nga nila, hindi kaya ginawa yung hearing ni Senator Amy para po sa konklusyon at ito po ay madala sa ICC para bilang ebidensya na there was an illegal arrest that happened, that it was not, parang it didn't follow yung ating due process. Maaari. Actually, that's a good point. Okay? Maybe, that's the deal. Okay? I really don't know between Senator Amy and BP Sara Duterte. But for me, okay, this is just for me. You may disagree and let's agree to disagree. Ika nga. Tayo ay pwede naman po magsama-sama pa rin kahit we disagree on matters like this. Kasi may mga parang nakikita ako mga vlogger na lumilin doon sa parang gusto nila yung strategy na isama si Senator Amy. Basta for me, ako, itong masasabi ko lang dyan. Masasabi ko lang. One, ang nakikita kong dahilan ng iba na mga nagpo-post na mga vlogger, sinasabi nilang kailangan daw kasi dahil baka mahina yung 10 kandidato, ika nga. Ibig sabihin yung Duterte, di ba? Ibig sabihin posible na baka naman kailangan natin ng mas malakas, di ba? Ika nga. Okay? Pero gayon pa man, para sa akin, panindigan natin. Ako naniniwala Naniniwala na kaya. May 11 ng eleksyon, di ba? So we have more time to convince people. Ang ngayon, ang dating parang we lose hope doon sa di ba? To lose hope dito sa issue na hindi kakayanin ng 10 kandidato natin. Huwag ganun. Para sa akin napuprostrate ako kung ganun ang perspektibo natin. Di ba? O tuloy muna natin 'to. Ako nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato.
Nang matanong naman ang palasyo tungkol sa umano'y pag-endorso ni VP Sara sa ilang kandidato ng alyansa, ano man po yung iba pang mga detalye patungkol po dito sa recent incidents ay si Congressman Toby Chanco po ang may authority to talk about. pero ang campaign manager ng alyansa na si Congressman Toby Chanco tila hindi ito ininda. Welcome nga raw ang mga ganitong pag-endorso dahil sa eleksyon, anumang suporta ay malaking bagay. Katunayan, nakuha ng ilang taga-alyansa ang suporta ni One Cebu Party Head Governor Gwen. So parang sinasabi ngayon dito ni Tiangco na malaki daw yung parang thankful pa daw siya kuno. Na kaysa to si Camille Villar naman ay in-endorse ni VP Sara Duterte. Ako ganito lang ito lang sa akin lang naman po ito. Doon sa kay Camille Villar, ibang kaso yun eh. Bakit to kanyo? Si Marcos, si Amy Marcos particular, ay alam naman po natin ang karakas ng mga Marcos. Kahit pagbali-baligtarin mo, sila huy talaga mambubudol. Diba? Nangako yung kanyang kapatid, si BBM, nangako kay VP Sara Duterte tungkol sa ICC. Hindi niya pa papasukin ng ICC. Ano nangyari? Nabudol tayo. Nabudol pala kayo. Hindi ako bumoto dyan. Hindi ko sinisisi. Kaya lang, mga kababayan, doon sa mga nagsabing nabudol sila ng BBM, tapos ngayon papayag na naman kayo na etong si Amy iboto ninyo dahil sa pagdating ng impeachment, malamang bumoto against the impeachment of VP Sara Duterte. Kasi yan pa yung pangalawang naririnig ko eh. Iboto natin yan kasi sigurado tayong against sa impeachment yan. So, pag naipanalo yan si Senator Amy, against yan sa impeachment. Di ba? Ang dami-dami kong kilalang against sa impeachment eh. Na hindi naman dapat yan. Ang dami-dami ho dyan. Ako sigurado ako dito kay Camille. Kaya nga ibang issue tong kay Camille. Sa mga Villar, talagang ever since, hindi bumaluktot. Ever since, loyal, kaibigan ho ng mga Duterte. Ang Villar talagang loyal po yan, tapat ho sa mga Duterte yan. Mula sa tatay, sa asawa, sa anak, yung si Mark, kaya din ito si Camille. Ibang issue yun. Pero pagdating mo dito kay Senator Amy, ano ang proof nito? O ano yung masasabi mo mas matibay na sandigan para pagkatiwalaan natin ito? Diba? Meron na itong record eh. Yung kanyang pamilya, may record na ng bubudol. Diba? Bakit? Paliwanag ko lang sa inyo, ha? Ilapit-lapit ko lang ito upuan. Bakit kanyo? Tandaan ninyo, si Senator Amy ang nakiusap kay VP Sara Duterte para maging Vice President ng BBM. At ang kanyang, di ba, sinabi niya pa nga, hindi mananalo ito pagka hindi mo sinamahan. Ibig sabihin, mga kababayan, ang tunay na close talaga kay VP Sara Duterte, si Senator Amy. Siya ang dahilan kung bakit nakipag-team up si VP Sara Duterte kay BBM. Di ba? Tapos eto na naman siya. Kung ano man ang pinangako niya, sa tingin ko budol na naman ho ito. Nangako siya dati. Sana pinanagutan niya yun. Di ba? Sana ho pinanagutan niya yung kanyang pangako na hindi kasi pwedeng sabi hindi, kapatid ko yun. Ano nang palusot yan? Di ba? Hindi pwede yun. Ikaw ang party ka na nagsabi noon na nakipag-deal ngayon, you failed. Tapos, di ba, itong kidnapping naganap kay Pangulong Duterte, pinuntirya niya ba yung kapatid niya? Hindi. Doon sa hearing, malinaw na malinaw na merong higher up na nag-utos. Merong nag-utos. Hindi lang si Rimulya, hindi lamang po si Marbil, meron talaga nag-utos sa taas. Pinuntirya ba ni Senator Amy yung kapatid niya? Sino, sabi ko nga sa inyo si BBM talaga mastermind yan. Bakit? Sino ba nag-promote kay Torre ng 2 beses? Si BBM. Wala namang iba eh. Bakit? Sasabihin nila, hindi si BBM yan. Diba? Alinaw nun eh. Garcia. Sa campaign rally nitong weekend sa Cebu, inendorso ni Garcia sina Manny Pacquiao, Tito Soto, Ping Lacson, Bong Revilla, Pia Cayetano, Camille Villar, Francis Tolentino, Benher Abalos at Abby Binay. Wala sina Senator Amy Marcos, Tito Lapid at Erwin Tulfo. Ayon kay Governor Garcia, nakabatay sa ideolohiya at prinsipyo ng kanilang partido ang pagsuporta nila sa kandidato. Ang pinili raw nila ay yung may malasakit sa Cebu, pero may patama siya sa mga nasa pamahalaan. Ambot lang karon ninoon sa kauluhan. Itong mga dagko dito, sige away-away. Pag-away lang ko mo dihag inyo. Ay, may pila-pila diri. Walang pinangalanan ang gobernadora pero giit niya, walang mabuting naidulot sa bansa ang pag-aaway ng mga nasa itaas. Amoy pagpili sa inyong impyerno kay dinhi sa Subo, langit ang among gitinguha. Ayaw tugti ang mga kampon sa kangitngit nga maoy magbuak-buak na usab kanato. Nilinaw naman ni Garcia na nirerespeto niya si Pangulong Bongbong Marcos at kailanman daw hindi siya nagsalita laban sa mga Duterte lalo't malaki raw ang utang na loob niya sa dating Pangulo. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Pero gumigit na ka. Yun ang dyan, ang problema. Gumigit na ka, madam. So, whatever palusot mo na kesyo
hindi ka namumulitika, ayaw mo ng politika. The mere fact na ang mga pinili mong mga senatorial ay galing sa alyansa, nagsalita ka na. Ayaw mo lang mapahamak. Kasi syempre, alam mo naman, pag ngayon kinontra mo ang administrasyon, delegates ka. Totoo naman eh. So ibig sabihin, ikaw ang namumulitika, Madam Gwen, Madam Governor Gwen. Bakit? Kasi ayaw mong panindigan ng tama. Alam mo na tama, kaya ka nga hindi bumanat sa mga Duterte. Alam mong meron tama si Pangulong Duterte. Pero bakit hindi mo mabanatan ang Marcos o di kaya kinampihan mo pa yung mga senador? Kasi nga, takot ka. Yan lang simple yun. Takot ka na pag ikaw kumontra sa gobyerno, pag ikaw kumontra kay Marcos, delegates ka. That's the truth. Diba? Huwag na tayo magpaikot-ikot. Ayun po ang katotohanan. Takot po kayo. Wala kayong prinsipyo. Kaya nyo, ngayon kasi hindi na ako, I understand, sabi nga nila, ay yung mga sinasabing, politics is addition, not subtraction, or whatsoever, ever. Oo, pero ito yung time na masyado na yung ginawa ng kasamaan ng Marcos administration. Masyado na yung nababoy ang ating bayan. Masyado na yung batas ginagahasa, binababoy. Wala nang sinusunod na batas. Sila na ang batas. Yung pagdukot kay Pangulong Duterte, that's below the belt, There is another way of fighting your opposition o your, sabi mo ng enemy, diba? Yung hindi below the belt. Meron naman ganun halimbawa, anong ibig ko sabihin? Sa boxing, labanan yan suntukan talaga yan, sakitan yan. Patutumbahin mo pa nga, diba? Okay lang yan kasi parte yan ng sports, parte yan ng labanan. Sa politika ganun din. Patutumbahin mo rin yung kalaban mo sa politika. Tatalunin mo nga so you will do everything to do it. I understand. That's part of the game. Politics is like a game. Parte yan. Yung sa atin, di ba kaya nga sinasabi nila sa politika, there is no permanent friends and there are no permanent enemies. Nagkakabati-bati, mag-aaway lang, magkakabati. Ganun That's politics. Okay? Pero mga kababayan, hindi ko matatanggap yung ginawang below the belt ng kalaban. O itong si Marcos at si Romualdez. Below the belt po yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. That's beyond politics. That's a devil's act. May pagkademonyo na yung ginawang Hindi binigyan ng due process yung tao. At tanda na, sabi nga, kahit malang awa, wala. I mean, hindi po yun hindi na makatao. Makademonyo na talaga yung ganong klaseng galawan. Di ba? Okay lang sa akin, kuwari, kontrahin mo, idemanda mo dito sa husgado sa Pilipinas, ipa-aresto mo dahil may warrant sa Pilipinas. Okay yun I mean, okay, parte talaga ng politika yun Batuhan di ba? Kasama talaga sa buhay yan tanggap nga ni Pangulong Duterte at sanay na ho yan sa ganyan. Tandaan ninyo, si Pangulong Duterte sanay yan sa local politics. Ibig sabihin, talaga nga naman, kung batuhan at batuhan lang naman din ng putik, kaya niyang tanggapin ng lahat ng putik, ilagan at ibato pabalik sa'yo. Nangyari naman yan in 2016. Pero itong ginawa nila, ito below the belt talaga. Kaya sa tingin ko, mga kababayan, sa tingin ko lang naman, hindi pwede dito yung gitna. Meron niya ako narinig Sa ako ba napanood na video yun? Basta may napanood ako nag-trending na video. Ang problema kasi kay Senator Amy, gumit na siya. Tandaan ninyo, ang mga gumigit na, nasasagasaan. Hindi totoo. Alam na, ang ganda ng logic na yun. Pag ikaw gumit na ka sa karsada, nasasagasaan ka. Kaya it's either nandun ka sa kabila o nandito ka sa kabila. Pag gumit na ka, bangga ka sigurado. Makakatagal ka for a meantime kasi umiilag sa'yo. Pero pagka sa sobrang gulo na ng trapiko, bangga ka dyan. Ganon po ang ginawa ni Senator Amy. Kaya sa tingin ko, it's too late. Honestly, yung ginawa niyang hearing, ilang beses ko na nilabas sa vlog ko na yan, na gusto ko yung ginawa niya. Let's give credit to her sa paggawa nun. Pero itong latest niya na video, hindi ko nagustuhan. Hindi ko nagustuhan. Parang ginamit lang yung hearing na yun para sa ad niya. I'm sorry I mean, suportado ko si VP Sara Duterte, suportado ko mga Duterte. I will never stop supporting the Duterte maging sa 2028. Pero I think medyo mali itong desisyon na ito. Sa tingin ko hindi maganda at hindi makakabuti sa paninindigan ng
ng Duterte. I really hope, I really hope PDP as well as the entire leadership of Duterte team will not accept Senator Amy. Kasi this is not about just Duterte and Marcos. This is about standing on the right issue. Standing on the principled policy. Ibig sabihin nyo may prinsipyo na polisiya. Wala ho dyan si Amy. Sorry wala ho si Amy dun sa prinsipyo. Kasi kung talaga may prinsipyo siya, pinuntirya na kapatid niya. Alam niya na nagiging inutil na yung kapatid niya. Bakit di niya madiretso? Bakit di niya sabihin? Because it's understandable. She is protecting her brother. Period. It will never change. So whatever issue na dumating sa buhay natin, sa Pilipinas particular na, hindi na magbabago yung kanyang pananaw dun. She will always protect her brother. Paulit-ulit yun. She will always protect her brother no matter what. So lagi niyang ilulusot yung kapatid niya sa mga katarantaduhang ginagawa nito. So, in other words, hindi ho prinsipyo yun. Diba? Sabi nga, blood is thicker than water. Ganun talaga. Wala na. So, bakit tayo umaasa? I mean, kung hindi ko sinasabing pero kung that what it takes to show the prinsipyo na pinaninindigan natin, then let it be. Basta tayo, maninindigan tayo sa Duterte because of the principle. More than anything else, whether we win or lose, prinsipyo ang ating paninindigan dito. Hindi lang kasi winnable. I mean, ito ang pananaw ko Dahil sa pagsali nun, nasihina pa Kasi para tuloy naging trapo dating. Sorry real talk, pero sa akin, ganun ang dating Para tuloy tayo naging trapo kung tatanggapin natin yan. Yun lang. Para sa akin po yun. Maaring mali ako. Maaring iba rin ang opinion nyo. Nasa sa inyo yun. Kanya-kanya ho tayong opinion. Kahit kami mga vlogger, di ho kami nag-uusap kung ano ba prinsipyo ninyo. Kailangan ba tayong pare-pareho ng prinsipyo? Kahit nga po ako sa Banateros Pag ako nag-message sa kanila, although kadalasan, dahil nga sa mga nakukuha naming info, ako, sinasabi ko nga sa kanila, basta ako out ako kay Amy. Minesis ko na kagad sila kanina ba yun o kahapon. Sabi ko sa kanila, no ako kay Amy, yes ako kay Camille Villar. Kasi talaga naman si Camille Villar, talaga namang, ang Villar, una, si Camille Villar hindi pumirma ng impeachment. Pangalawa, si Camille Villar at ang kanyang family ay talagang loyal sa mga Duterte. Hindi na walang question doon. Hindi never nilang binetray ang mga Duterte hanggang kaduluduluhan. So, wala akong makikitang questionable pagdating sa kanila. Maybe the only thing that ang mag-aaring questionable sa kanila is yung tinatawag na dynasty. Sa akin, dynasty, sa tingin ko naman hindi masama per se. Diba? Ang dynasty per se hindi masama kasi maaari namang may mga talagang pamilya na maayos. Bakit hindi atiboto lahat? Kahit tumatakbo pa silang lahat. Diba? Pero meron din naman pamilya hindi maayos. It's more than sa akin lang hindi po yun, hindi ho yun basihan. Okay? Hindi ho yun basihan para hindi ko suportahan si Camille Villar. Para ho sa akin sinusuportahan ko ho yun. Kaya yun lang naman po sa akin. Pero ito, may papakita ko sa inyo may papakita ko sa inyo. Ito ko. Kasi patungkol din ho ito sa isa sa mga alyansa. Ito. Wait lang. Papakita ko sa inyo. Ito. Ito. Ayoko pong bumababa. Nadidepress ako pag naiisip ko kayo. Kaya ayoko bumaba dito. Dahil malamang mag-ihinakan lang tayo para-parehas. Kaya ngayon may lakas ng loob po ako humarap sa inyo. Dahil ang magiging kasama, kasangga, kaibigan po natin na kailangan po natin na may counterpart ako sa Kongreso ay ang isang Pami Zamora. Yan. Kilala niyo yan. Yang Pami Zamora na yan. Alam niyo yan, di ba? Madaldal din yan. Bumanat din sa mga Duterte yan. Isa yan sa mga bata ni Tamba. Tingnan ninyo Tingnan ninyo. Panoorin lang ninyo. At syempre, in-endorse siya. Walang iba ng senador ng alyansa na si Abby Binay. Isa pa to. Wala rin tong... alam mo, sabi niya dito sa speech niya, para lang daw tatakbo siya sa Senado para daw mas malakas daw pagdating sa issue tungkol sa Makati, Taguig na labanan. Anong klaseng dahilan niya para tumakbo kang senador? Para lang sa issue ng Taguig at Makati?
Kaya ka tumakbong senador para sabi pa nga niya dyan, para hindi lang sila. Ibig sabihin yung mga Cayetano, di ba? Eh hindi naman, si Alan Peter Cayetano, hindi naman tumakbo sa Senado para sa Taguig lang. Kasi may mayor, yung asawa niya ang mayor doon. So, yun ang para sa kanya. Ito ang para sa akin, Senado. Di ba? Hindi dahil tumakbo ko para proteksyonan ko ang kapakanan ng Makati o ng Taguig kay Cayetano, di ba? Eh ito si Abby Binay, tumakbo diyan para gusto lang niyang proteksyonan yung kanyang Makati, anak ng weteng. Yan ang tinatawag na basta lang makatakbo talaga. Tapos ito, tingnan ninyo kung gaano nila sa tingin ko ay nilalapastangan yung eleksyon natin. Okay ba? Okay? Ha? Si Pami Zamora po ay aking kinakapatid. Proud pa siya. Ha? Pagkasabi ko, Pami, Abi. Oh, di nyo naisip yun, ha? Oh. Para pag gumagaan yung yung iba dito, sasabihin nyo, Pami, Abi. Para masara na ba bad trip? Maano naman lang ako, kasi sa dami ng luha na iyak ko, sa sobrang dami ng sama ng loob na inabigay nila sa ating lahat, maasar man lang sila kahit slight. Kita niyo yung mga purpose niya pagtakbo para maasar lang sila ng slight. Ang sinasabi niya dito yung kasi nagsasalita siya dito sa mga embo-embo ng Taguig na ngayon eh. So nangampanya siya diyan para talaga, alam mo yun, hindi para pagsilbihan ng tao, kundi asarin ng mga Cayetano para masabing meron pang nasa kapangyarihan na iba. Grabing ugali nito ni Abby Binay, ewan ko, aling clear eh. Totoo. Hindi, totoo, di ba? Yung palingkihan ng ugali. Kunti lang, di ba? So mamaya po, Gulo-gulo ng pamilya nito eh. Yung asawa niya tumatakbong mayor. Tapos yung kapatid niya tumatakbo ring mayor. Tapos dati nag-away sila nung kapatid niya. Ang gulo ng mga pamilya ng mga Binay, sa totoo lang walang biro. magsasalita po si Kong Pami. Papakitaan niya kayo ng mga limpak-limpak ng pera dahil marami siyang pondo. Nadulas. Papakitaan niya kayo ng pera dahil marami siyang pondo. Kasi nga, sumipsip siya kay Tamba at binanatan si BP Sara. Comelec, ano to? Tutunganga na lang tayo? Sinita niyo yung cookie ni Mocha dahil akala ninyo bastos? O may mga nagrereklamo? Ano mas bastos? Yung cookie ni Mocha? O dinadaan sa pera ang pangangampanya? Ano ang mas bastos? Ang korupsyon? O yung cookie ni Mocha? Sa cookie ni Mocha, walang perang ginamit ng gobyerno. Dito, ayan lantaran sinasabi. Maraming pondo, maraming pera. Bakit? Ano to? Sasabihin nyo, palusot nyo? Hindi, kasi mayaman talaga yan. Hindi. Alam natin na bumanat ito sa mga Duterte, itong si Pami. Bakit hindi nyo imbestigahan? Hindi ko sinasabing korupto si Pami, ha? Hindi ko sinasabing korrupt si Abby Binay. Pero the mere fact, ayan, sinasabi na nila pera ang laban, parang perang panlalaban nila. Hindi pa po ba unethical ito? O immoral? Baka nga, illegal pa. Di ba? Iyak ko sa sobrang dami ng sama ng loob na inabigay nila sa ating lahat. Maasar man lang sila kahit slight. Kahit slight lang. Kunti lang, di ba? So mamaya po, magsasalita po si Kong Pami. Papakitaan niya kayo ng mga limpak-limpak ng pera dahil marami siyang pondo. Yari ka pa. Sana all talaga. Takbo na lang akong congressman para maraming pondo. Limpak-limpak ang pera. Ubus na pera ko dito. Di ba? Antakin mo, pera-pera na lang talaga labanan ng eleksyon ngayon, ano? Ako po ay nagmamadali na dahil may kampanya din po ako sa Makati, no? So, Kita nyo, mga kababayan? Tama ba ho ito? Comelec? Hindi, nagtatanong lang ako sa inyo, ha? Tama pa ho ba yung ganitong klaseng pangangampanya? Kasi, sorry si Mocha sumunod sa inyo. Dahil sabi nyo yan, di ba? Masunurin si Mocha, hindi pasaway na bata yun eh. Kinall out yung si Mocha. Pero ano ba ang mas nakakababa ng moral ng tao o sabihin na natin yung mas nakakasira ng kaugalian ng mga Pilipino? Yung cookie ni Mocha? Hindi, alam mo, may mga nakikita nga akong comment. Hindi nga namin inisip na bastos yung cookie ni Mocha noong una until pinoint out ng ilan na bastos daw yun. Kasi nga again, depende yan sa utak mo.
Kasi yung cookie ni Mocha, it is really her business before. Pangalan ng kanyang negosyo yun, cookie ni Mocha. And there are a lot of proof na talagang business na po yun. Yun ang pangalan ng business niya. And that business has an advocacy. Meaning, may dahilan yung kanyang negosyong yun para po makatulong sa may cancer patient. And we were part. Even if you ask St. Luke's Breast Cancer Awareness, kami po'y aktibo nun. Mocha Girls, pangunguna ni Mocha. Si Mocha kasi sumasayaw. Siya pang leader nun ng Mocha Girls. Ano po, aktibo ko kami in helping awareness sa mga kababayan natin pagdating sa breast cancer. Dahil nga po, mismong yung nagbe-bake ng kanyang cookies ay may sakit na breast cancer, tinulungan niya yon, yung kita ay binibigay niya doon, tinutulong niya doon. Kasi nga po, ang nanay niya ay may breast cancer. Diba ho? So anong ibig sabihin? Walang masama doon. Ewan ko kung saan nyo nakita yung masama. Ang masakit pa nga dito, ito ang tunay na masama. Mantakin mo, bilhin ng tao sa pamamagitan ng pagsabi na, antayin nyo si Pami, madaming pera yan, daming pondo yan, tapos sabay tawa. Bakit hindi sinitan ng Comelec itong si Abby Binay? Kasi nasa alyansa. Di ba? Yung totoo, Comelec, bakit di nyo sinita to? Eto, lantara, no? Sinasabi nyo, may pondo, tapos sabay tawa. Kasi, matik na yan, naabutan siguro yan, ni Tamba. Hindi nyo kayang sitahin kasi bata ni Tamba yan? At si Abby Binay, parte ng alyansa? O hindi kayo patas? Hindi kayo dapat ganyan. Maging patas tayo, Comelec. Hindi ganyan. Kaya tuloy naki-question kayo eh. Walang tiwala sa inyong taong bayan. Ang problema. Yan talaga ang pinaka-problema ngayon. Ito nangyayari ngayon. Yung online voting. Ang baba ng turnout. Tapos, yung turnout pa, ganyan. Nakita nyo? Siguro, ewan ko I really hope hindi. Kasi ako, I'm part of helping some OFW na magkaroon ng awareness pagdating sa botohan. Sa matter of fact, lagi ko nga sinasabi yan, nonsense ang rally at sigaw natin kung hindi naman kayo boboto. Pero ngayon, paano magtitiwala ang mga OFW? Kung yung mismong parang yung parang proof na binoto nila, ibang pangalan. Tapos ang palusot ninyo dahil kesyo para hindi maibenta yung boto. Sige nga. Para hindi mabenta yung boto, kasi pagka lumabas daw yung mga binoto mo, baka picturean, tapos isend doon sa screenshot, isend doon sa nagbibigay ng pera. Oo nga, maaring na-achieve nyo yun. Pero, still, yung mga botante, hindi naman confident na talagang naboto nila ay at pumasok sa system ninyo yung kanilang binoto. Ano na nga po sila meron na nga silang duda dahil sa mga desisyon ninyo na ang pinupunan nyo lang yung mga hindi nasa administrasyon. Tapos, yung mga desisyon ninyo na online, na palpak, hindi makaboto yung iba. Pag nakaboto naman, iba yung pangalan. Panoorin natin ito para malaman natin kung talagang handayaan ay nagsimula na ba o hindi. Nagrereklamo ang ilang Pinoy sa ibang bansa matapos bumoto online. Hindi raw tugma ang mga binoto nila sa lumabas sa kanilang QR code. May paliwanag naman dyan ang Comelec. Nasa frontline ang balitang yan si Caricator. Kumakalat ang mga post ng ilang Pinoy sa ibang bansa sa pagsisimula ng internet voting para sa Bilang Pilipino 2025. Ayon sa isa na nasa Singapore, hindi tugma ang mga pangalan ng mga binoto niya sa lumabas sa kanyang encrypted QR code. Ang nakita niya rito, mga kandidatong hindi naman daw niya pinili. Tanong tuloy niya, paano nila malalaman kung tama ba ang mga binilang na boto nila? May paliwanag dyan ang Comelec. Pag pinindot po kasi nila yung QR code, ang lalabas po doon, hindi na yung pangalan ng mga kandidato na kanila pong binoto. Lalabas po dyan ay machine-readable codes ng lahat ng kandidato. Bakit? Hindi po talaga namin bibigay yung mismong pangalan pagkatapos ma-cast kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Alam mo, sana in-explain nyo yan nung una. Hindi kasi klaro At saka sana walang pangalan. Ang daming question Una-una, kaduda-duda na nga yung online. Ibig sabihin, dun pa lang sa pag-online, marami na sa ating mga kababayang OFW medyo nagdududa na. Kasi alam naman natin, ang dali ma-hack sa Pilipinas. Yun yung mga departamento sa Pilipinas government department. Nahahack Yan pa kaya. So yan, eto hindi ko sinasabing totoo. Okay? Pero yung duda na andun na. Yung duda ng tao na andun na. Tapos, sana man lang pinaliwanag yun nung una bago nagsimula ang botohan, hindi nyo din pinaliwanag. Tapos ngayon, merong ibang pangalang lalabas. Di sana code na lang. Kasi yung palusot na, sorry pasensya ka na, Comelec chairman, yung palusot na iba yung pangalan. Bakit? Ano?
Bakit yun ng pangalan lumalabas? Hindi ba pwedeng wala na lang lumabas sa pangalan kung ang purpose pala ay itago yung mga binoto? Bakit yun na lumalabas? There is something wrong. Yun lang sa akin yun eh. Kasi the purpose para hindi nga mabenta daw yung boto mo, hindi ma-screenshot. Tapos ibebenta mo ngayon doon sa, di ba? Ganon. But still, di sana wala na lang pangalan. Bakit may pangalan? Ang labo naman, sir. Nung palusot natin, medyo nagduda na nga ang tao. Mas lalong kaduda-duda pa itong ginawa ninyo. Pangalan, pagkatapos ma-cast, kasi pwedeng gamitin sa vote buying. Ayon pa kay COMELEC Chairman George Garcia, random ang mga pangalan sa QR code. Hindi raw ibig sabihin na sila ang mga binoto sa balota. Pwede naman daw ma-check kung tama ang nabilang ng mga boto sa halos 80 posts ng COMELEC sa ibang bansa. Pero magagawa lang yan matapos ang botohan sa May 12. Ang resibo ay hanggang dyan lang sa loob ng presinto at ito ay idedeposito sa ating ballot box. Kahit sa araw ng eleksyon, yung mga resibo natin, meron po siyang QR code. Kahit subukan po ng mga botante na barilin nyo ng cellphone nila o i-capture, wala po sila makukuha din doon. Hindi po sila otorisado, hindi natin talaga yon papayagan kasi nga paglabas, mapapakita nila yung picture sa QR code at pagkatapos pwedeng gawing basihan ng vote buying. Hindi mo nga pinayagan maglabas ng resibo pinayagan mo na magpicture. Ang election watchdogs na NAMFREL at PPCRV magkakaroon din daw ng sariling verifikasyon ng mga botong nakapaloob sa mga encrypted QR code. Sabi ng COMELEC, normal namang magkaroon ng agam-agam ang mga Pinoy sa ibang bansa, lalo't ito ang unang beses na nagsasagawa ng online voting. Pero wag daw sana itong maging dahilan para hindi na sila bumoto. Inaasahan ng COMELEC na hindi bababa sa 55% ng 1.2 million registered overseas voters ang mga boboto ngayong taon. Pero sa kasalukuyan, nasa 55,000 pa lang ang nag-enroll sa internet voting. Paano nga kasi? Ay nako, ewan ko sorry pero medyo palpak talaga Mas lalo tuloy kaduda-duda talaga yung ginawa ninyo Solusyonan nyo yan. Dapat nung una pa lang talagang itinuro nyo na maayos. Wala akong narinig na OFW na nagsasabing maayos yung botohan ngayon. Lagi, madaming nagrereklamo sa akin. Sabi ko nga, anong gagawin ko? Hindi man ako parte ng COMELEC. I mean, sorry ang daming nagrereklamo sa akin Wala man ako magawa. Hindi naman ako parte ng COMELEC. Hindi man lang pinaliwanag ng COMELEC. Wala talaga. Hinikayat din ng palasyo ang mga OFW na makiisa sa botohan. Yun po ay karapatan po talaga nila. Bakit ba tinatanong yan si attorney? Yan ang pinakasablay na public official. Yan ang talagang sablay sobra. Sagad sa kasablayan to. Huh? Yung mga sagot niya, pantanga lang Sorry pero that's the truth. Papakita ang kanilang boses. Bumoto po kayo ng nararapat. Bumoto po mula sa puso. Huwag pong bumoto dahil lamang sa bulong o dahil kayo'y nabayaran. Kundi iboto niyo po ang mga taong nararapat. Nagbabalik. Ang sagot niya, pang simple no? Hindi mo maintindihan na naging abogado, no? That's the best of Marcos administration. Grabe, alam mo. Ay, nako. Pero mga kababayan, bumoto pa rin kayo mga OFW, kahit ganyan. Boto pa rin kayo. Kahit na nakaka-frustrate tong ginawa ng COMELEC, bumoto pa rin kayo. Kasi sayang ang laway natin pag di kayo bumoto. Hindi naman sa natiwala na lang talaga sa Diyos kung yung boto nyo Kasi malalaman naman niya mga kababayan May voters turnout yan yung mga OFW kung sino binoto ninyo. Ang problema kasi dito, yung sinasabi nilang malalaman mo after the election na, doon pa magkakaalaman. Pero kasi ang sinasabi ko nga paulit-ulit, yung bagang duda. Sana natanggal nung una kung naipaliwanag nung una. Pangalawa, kung sana walang pangalan, di sana walang duda. I mean, if you want code, why not code ang inilagay? Bakit pangalan ng kandidato? Don't tell me hindi pwedeng gawa ng paraan yun. Di ba? Pwedeng gawa ng paraan yun. Pero bakit yun? Bakit yun ang nailagay? Mali Mali talaga So lalo tuloy kasi yun na dapat sana naunawaan ng COMELEC na yun dapat ang tanggalin. Kasi nagduda na nga dun sa online. Marami nang nagrereklamo sa online. Bakit hindi kayo nakikinig? Tapos meron pang ganito. Kita niyo yung voters turnout ngayon, ang baba, sobrang baba. Kasi nga yung duda nandun. Sana tinanggal nyo. Yun ay trabaho ninyo. Diba? Yun lang naman po sa akin. Hindi naman ako OFW, sa Pilipinas pa rin ako boboto, pero yung duda kasi, yung duda sa mga kababayan natin, yun ang dapat mawala. Pagka ganyan, gambante ko, dasay na lang ang masasabi ko dyan. Kaya talaga Anyway, maraming salamat. Sana lang
i-share nyo itong video na ito para patuloy po tayo may pamahagi ang mga katotohanan. Alam nyo, sa panahon ngayon, social media na lang talaga ang kakampi ninyo. Marami pa nga sa social media, bilis maganon eh. Hindi, ako, ayoko manira ng kapwa kasi mahal ko lahat ng mga vloggers, pero may mga vlogger talaga na madali masway. Kaya sa akin mga kababayan, doon tayo sa Banateros. Banateros, matibay. Maaasahan nyo kami. Hindi, alam mo kasi kaming Banateros. Lahat po kami. Wala po sa amin napabudol. Hindi po kami nagyayabang ha. Pero hindi po kasi kami yung tipo ng we follow the wave. We go against the wave. Lalo na pag sa tingin namin, ito ang tama. Wala kaming pakialam. Hindi kami gumawa ng ng vlog because uhaw kami sa popularity. O ginawa namin tong vlog na ito because gusto namin ma-recognize ng mga tao. Hindi. We did this vlog because ito yung laman ng aming mga puso. Kaya maaasahan nyo kami na talagang totoo ang kakampi namin kayo. Hindi kami itong nangyayari na to, nagkakasubukan ngayon eh. Basta kami kakampi ako kami. Sa tingin namin ay tama. Kayo na lang ang magsabi kung ano sa tingin ninyo ang tama at mali. Kanya-kanya ho tayo. Pero gayon pa man, nakikita ko naman ang pulso kasi nagpa-poll ako eh. 80% nagsasabing hindi nila iboboto si Senator Amy. 20% lang magsasabing boboto nila. Nakakatuwa dahil hindi na kayo nagpapabudol. Diba? Nakakatuwa po yun. Congratulations natin ang bawat isa. Palakpakan. Sana po ay patuloy na wag po kayo magpapabudol dahil I understand yung mga dahilan ng iba dyan pero it's just so frustrating. Laban tayo. Duterte, ipaglaban natin. Double time tayo. Double time natin ang mga Duterte. Hindi lang ho natin ito i-voice out. Ikampanya natin sa mga kaibigan. Ikampanya natin sa mga kamag-anak natin. Ipaliwanag natin sa kanila bakit kailangan straight. Ulitin ko straight. Hindi lang isa, hindi lang 5, hindi lang 3, hindi 7. Straight kailangan 10. Pasok sa banga. Ika nga. Ipaliwanag natin yan. Importante po yan. Ha?